Maaring may iilan sa inyo ang nakakaalam tungkol sa West Philippine Sea. Bukod sa mga balitang naririnig natin sa mga pangyayari sa karagatang ito, ano pa nga ba ang dapat nating alamin hinggil dito? Tungkulin natin na suriin at pag-aralan ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa bawat Pilipino at sa ating bansa. Tayo ay dapat na mamulat sa tamang impormasyon at maging masigasig na makapagbigay ng angkop na kaalaman kung ano nga ba ang West Philippine Sea at kung bakit natin dapat alamin ang ating karapatan dito. Ating tatalakayin ang mga iba't ibang usapin na nakapalibot tungkol dito, naway ang mga maibabahaging kaalaman ay magsilbing sandata upang mas mapalinang ang kamalayan ng bawat Pilipino. Alamin natin, ang Pilipinas bilang isang arkipelago ay napapaligiran ng isang malawak na katubigan. Sa kanlurang bahagi nito, matatagpuan ang isang karagatan na may dalawang pangalan na nagbibigay kalituhan sa karamihan. Ito ang South China Sea at ang West Philippine Sea. Ano ba ang pagkakaiba nila? Tignan nating mabuti ang mapa. Ang South China Sea ay ang dagat na pinalilibutan ng iba't ibang bansa tulad ng China, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei at ng Pilipinas. Ito ang pangalan ng dagat na mas kilala sa buong mundo dahil sa paggamit ng nakararami ng pandaigdigang mapa at dokumento kung saan ang punto na pinanggalingan ng perspektibo ay ang lokasyon nitong nasa bahaging timog ng bansang China. Napakahalaga ng dagat na ito dahil ito ang nagsisilbing pangunahing ruta ng pandaigdigang kalakalan at merkado. Samantala, ang West Philippine Sea ay ang opisyal na tawag ng Pilipinas sa dagat na parte ng sakop ng South China Sea. Nakapaloob dito ang ating 200 nautical miles exclusive economic zone o ang EEZ kasama ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal, Kalayaan Island Groups at ang mga bahagi ng mga Spratly Islands na di natin inaangkin. Magkaiba ang dalawang pangalan ng dagat na ito. At para sa Pilipinas, tanging ang West Philippine Sea lamang ang nais nating bigyang pansin kahit ito ay nakapaloob sa kabuuan ng South China Sea. Sa madaling salita, hindi natin inaangkin ang South China Sea. Tanong, sa lawak ng dagat, paano naman malalaman ng isang bansa ang hangganan ng sinasakupan nito at maiwasan ang anumang agawan o interes sa pagmamay-ari nito kagaya na lamang sa West Philippine Sea? Ang sagot ay sa pamamagitan ng UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Itinatag ang UNCLOS noong 1982 at naging isang pandaigdigang kasunduan na nilagdaan ng iba't ibang bansa kabilang na ang Pilipinas at China. Itinatakda ng UNCLOS ang mga karapatan at pananagutan ng mga bansa kaugnay ng kanilang paggamit ng mga karagatan sa buong mundo at ang pagtataguyod ng mga alituntunin sa mga negosyo, kalikasan at pamamahala ng likas na yamang dagat. Kasamang inilatag ng UNCLOS ang maritime zones na nagsilbing pamantayan ng pantay-pantay na karapatan o jurisdiksyon na ginagawad ng isang estado, maliit man o malaki sa pangangasiwa ng nasasakupang teritoryo, soberanya at soberanyang karapatan sa katubigan. Ano ba ang nasasakop ng maritime zones? Bago ang lahat, mayroon tayo na tinatawag na internal waters at archipelagic waters. Sakop nito ang iba't ibang anyong tubig na matatagpuan sa loob ng ating bansa at ito ay nasa ilalim
ng ating teritoryo at soberanya. Dahil ang Pilipinas ay isang arkipelago, isa tayo sa mga bansa kagaya ng Indonesia na nagsulong ng Archipelagic Doctrine sa UNCLOS, kung saan isinasaad ang pagtuturing na iisang sakop lamang ang mga grupo ng mga isla ng isang bansa at mula dito pinapasyahan ang hangganan ng bansa. Naiiba ito sa tradisyonal na pamamaraan ng ibang bansa. Ano naman ang pinagkaiba nilang dalawa? Parehas ito ay nasa ating teritoryo, pero sa internal waters, bawal pumasok at pumalaot ang anumang barko na walang permiso sa atin. Samantala, sa archipelagic waters, mayroong dalawang pagkakataon na pwede payagang pumalaot ang ibang bansa sa pamamagitan ng Right of Innocent Passage at Right of Archipelagic Sea Lanes Passage. Sa ngayon, inaayos na ng ating gobyerno ang batas tungkol sa Maritime Zone Act, kung saan nakasaad din dito ang mga itinakda o inihaing sea lanes passage na pwede lamang daanan ng ibang bansa mula sa nasasakupan natin. Ang baseline ay ang basihan o linya ng baybayin kung saan magsisimula ang sukat ng ating maritime zones o zonang karagatan. Mula sa baybayin hanggang sa 12 nautical miles, tinatawag natin itong territorial seas. Ito ay ang karapatan ng bansa dahil malapit ito sa ating teritoryo. Tayo lamang ang may buong kontrol dito. Maaari naman na pahintulutan ang ibang bansa na dumaan dito sa pamamagitan ng innocent passage. Ito ay inosente lamang hanggat hindi ito magdudulot ng panganib sa interes, seguridad at soberanya ng isang bansa. Sumunod dito ay ang contiguous zone. Ito ang dulo ng territorial seas na may sukat na 24 nautical miles mula sa baybayin o baseline. Dito, limitado na ang karapatan natin, hindi kagaya sa territorial sea. Pero nakatakda ang karapatan ng estado na maipatupad ang kanyang mga batas na pwedeng labagin ng ibang bansa, kagaya ng mga ilegal na aktibidad pagdating sa custom, immigration, smuggling, at ang pang-aabuso o paninira sa kapaligiran at yamang dagat. Ang continental shelf ay ang parte ng kontinente na nakalubog. Ang continental shelf ay umaabot lamang sa 200 nautical miles. Pero ang bawat bansa ay maaaring magsumite sa United Nations kung nais i-extend ang continental shelf nito, kagaya na lamang ng ginawa ng Pilipinas. Nakalimita lamang ito hanggang sa 315 nautical miles o tinatawag nating extended continental shelf. Ang mga coastal state ay may sovereign rights o karapatang soberanya na magsasaliksik at gamitin ang likas na yaman na matatagpuan dito. Ang baybaying bansa ay may eksklusibong karapatan dito, kagaya sa West Philippine Sea. Kailangan ng ibang bansa ng pahintulot ng bansa kung nais nito na magsaliksik o gumamit nito. Ang mga yamang dagat na tinuturing dito ay ang mga mineral at ang mga iba pang non-living resources na makikita sa ilalim ng dagat, kagaya ng langis at natural gas. Mga sedentary living species o living organisms katulad ng taklobo o giant clams at mga shellfish. May karapatan din tayo na magtayo ng artificial islands, installations at iba pang istruktura mula rito. Kung may presensya na pangdayuhang barko, hindi nila kailangang humingi ng permiso mula sa atin, maliban na lamang kung nais nilang makinabang sa mga nakaakibat na likas na yaman mula sa lugar na ito, kagaya na lamang ng mga gumawa ng drilling activities kung saan tanging ang coastal state lamang ang may exclusive rights. Ang Exclusive Economic Zone o ang EEZ ay ang 200 nautical miles mula sa baybayin o baseline.
Ayon sa UNCLOS, ang bansa ay mayroong exclusive o sovereign rights na gumamit o makinabang sa mga likas na yaman na makikita dito. Ibig sabihin, walang nagmamay-ari sa dagat, kung saan ang lahat ng bansa ay pwedeng dumaan dito. Maaaring makikita natin ito sa mga presensya ng mga barko na naglalayag sa parte ng dagat o kaya naman ay ang pagpapalipad ng eroplano sa himpapawid. Tinatawag itong freedom of navigation at overflight na ipinagkaloob ng UNCLOS. Ganon din sa paglalatag ng pipelines o kable sa ating EEZ. Hindi kailangan ng ibang bansa na humingi ng permiso sa baybaying estado o coastal state. Ngunit pagdating sa ilalim ng dagat, lahat ng isda, gas at iba pang yamang mineral ay pagmamay-ari natin. Meron ang coastal state kagaya ng Pilipinas sa West Philippine Sea na exclusive rights. Ibig sabihin, meron ang mga Pilipino na eksklusibong karapatan at kalayaan na gumamit ng dagat at anumang yamang dagat kagaya ng langis at natural gas na nasasakop ng EEZ. May karapatan din tayo na gumawa ng mga artificial island installation at istruktura sa lugar na ito. Ganun din ang pagsasaliksik o marine scientific research at protektahan o ipreserba ang marine environment. At higit sa lahat, may karapatan ang mga Pilipino na mangisda at maglayag dito. At ang panghuli sa maritime zones ay ang high seas. Ito rin ay tinatawag na international waters. Walang nagmamay-ari nito. Lahat ng bansa ay may pantay na karapatang maglayag, mangisda at magsagawa ng pananaliksik. Ngunit ang bawat aktibidad ay dapat na nakaayon sa international laws. Ngayong alam na natin ang maritime zones at ang mga karapatan na nakasaad mula rito, ano ba ngayon ang issue natin sa West Philippine Sea? Ipinaglalaban natin ang buong 200 nautical miles na EEZ ng Pilipinas dahil ito ay mahalaga para sa ating mga Pilipino at sa buong bansa. Kung ang bansa ay ang bahay, ang EEZ naman ay ang ating bakuran na dapat protektahan at depensahan. Ang West Philippine Sea ay napakahalaga sa soberanya at seguridad ng ating bansa dahil na rin sa strategic importance na meron ito. Maliban pa rito ay ang malaking kontribusyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay at kabuhayan ng ating mga mamamayan na malapit sa dagat. Nakasalalay dito ang food security ng bansa at ang libu-libong mga Pilipinong mangingisda na umaasa sa yamang dagat para mapanatili ang kanilang hanapbuhay. Maliban sa tone-toneladang isdang pwedeng makuha dito, mayabong din ang marine ecosystem at mga naglalakihang coral reefs ang makikita dito. Ayon sa pag-aaral, mayaman rin sa reserba ng langis at natural gas ang West Philippine Sea na posibleng maging solusyon natin sa enerhiya na makapagbibigay asenso ng ekonomiya sa ating bansa. Ngayong nalaman na natin ang maritime zones at ang mga karapatan na nakapaloob dito, ano ba ang nangyayari sa West Philippine Sea? Sa kalagitnaan ng 1990s, nagtayo ang China ng isang maliit na istruktura sa Mischief Reef kung saan sinigurado ng Beijing sa Maynila na ito ay tanging fishermen's shelter lamang. Ngunit sa taong 1995, nasakop na ito at naging dahilan ng pagprotesta ng Pilipinas noong 1996 at unang pagkakataon na nagkaroon ng sigalot sa dalawang bansa. At simula noon patuloy na ang panghihimasok ng China na nakahahadlang sa mga legal na operasyon ng Pilipinas at nagiging sanhi ng tensyon sa rehiyon. Ito rin ang dahilan
kung bakit hindi natin buong-buong na napapakinabangan ang mga karapatan na ipinagkaloob ng UNCLOS dahil sa mga iligal, mapanlinlang, agresibo at mapanganib na aksyon mula sa bansang China. Kung kaya noong 2013, ang Pilipinas ay naghain sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands ng kaso laban sa China. Dito, inihain ang kaso sa tribunal base sa jurisdiksyon lamang sa isyong pangkaragatan at hindi sa isyu ng teritoryo o soberanya. At noong 2016, napaboran ng Pilipinas ng Arbitral Tribunal kung saan nakasaad sa rulings na iligal at walang basehan ang 9-dash line ng China. Hindi maaaring magkaroon ng EEZ ang mga isla sa loob ng South China Sea kasama ang Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc, at dahil dito, hindi rin pwedeng angkinin ng China ang katubigan sa paligid ng lahat ng mga isla na ito. Nilabag ng China ang sovereign rights ng Pilipinas. May traditional fishing rights ang mga Pilipino sa Bajo de Masinloc. Nakapipinsala sa marine environment ng West Philippine Sea ang mga ilegal na aktibidad ng China. Ang lahat ng mga ginagawang ito ng China, ang paghihimasok, pagharang at pakikialam sa karapatan natin sa karagatan ay labag sa UNCLOS. Kasabay ng hakbang na ito ay ang pagpapatibay natin ng pangalang West Philippine Sea sa ilalim ng Administrative Order No. 29 para formal na maipakilala na ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Sa kabila ng pasya ng Arbitral Tribunal na nagsasaad ng ating karapatan, patuloy pa rin ang China sa mga ilegal nitong gawain katulad ng agresibong panghihimasok, paghahadlang, pagpapatayo ng mga estruktura at pag-aangkat ng mga yamang dagat sa loob ng ating karagatan. Ngayong alam na natin ang West Philippine Sea at ang mga karapatan nating mga Pilipino, marapat man lamang gawin nating itong sandata upang makapagbigay linaw tayo sa mga karapatan natin at malabanan ang mga kumakalat na maling impormasyon. Ito na ang panahon upang ipaglaban natin ang ating karagatan at ang ating karapatan para sa mas masagana na kinabukasan ng bawat Pilipino. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.